Kalaboy-laboy sa lansangan, tila walang patutunguhan. Sa pagbabalik ng kwentong malapit sa puso ng mga Pilipino, naging masusi ang paghahanap ng mga batang magbibigay buhay sa mga tauhang kinagiliwan nyo. Ginalugad namin mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Makikilala na ang mga bagong batang yagit. Napakaraming bata na talagang gustong mag-artista. Ang challenge din ay ang mamili sa kanila. Marami talagang mga bata na may talent. Kaya lang of course meron tayong hinahanap na certain characteristics sa mga bata. Kaya yun yung isa pang nagpahirap noon kung paano namin ma-combine yung chemistry ng mga bata. Sa original na Yagit, mas panganay si Elisa kaysa kay Jocelyn. So ngayon, pinagbaliktad namin. Actually, sa original, pinakabata si Ding. Pero this time, si Ding ay mas matanda kay Elisa. So naging pinakabunso at pinakabata si Elisa. The original Yagit were mostly nasa karsada sila. Although ang mga bata din natin nasa karsada pero nag-aaral sila. Hindi sila nakatira sa ilalim ng tulay. Meron silang bahay na inuuwian na hindi naman kalakihan. Pero the theme is the same. It's about mayaman at mahirap. Ano ang kanilang moral values, lalo na sa panahon ng kagipitan, sa panahon na naiipit sila sa mga sitwasyon. Masyado akong mayabang pag sinabi ko magagaling sila. Pero abangan nyo na lang po at kayo na po ang mag-judge kung sila nga ba talaga ay mga magagaling na bata at karapat-dapat sila maging mga batang Yagit. Judy de la Cruz bilang Jocelyn. Ako po si Jocelyn. Ang role ko po dito, ako po yung panganay, ako po yung gumagabay po sa kanila, ako po yung pinakamatanda po. Marami po akong pangarap dito. Pangarap ko pong sumikat, pangarap ko pong maging isang artista, singer. Ay naku, Tom-Tom, magpasalamat ka na nga lang pumapasok ka pa di tulad ko. Sumabak po kami sa mga matitinding workshop session po. Doon po sa workshop session po, natutunan ko pong yung mga emosyon, yung mga kilos po ni Jocelyn. Kaya po, pagtaas po nun, nararamdaman ko na po unti-unti na ako po si Jocelyn. Jemuel Ventanilla bilang Tomtom. Ako po dito si Tomtom. Si Tomtom po, matakaw po siya. Pero yung pagkamatakaw niya po, cute siya eh. Tsaka marunong po siya mag-share, tsaka magpagmahal po siya. Lalo-lalo na po kay Elisa, kay Ate Jocelyn, at kay Ding. Oo nga! Madamot lang talaga yung matandang yun. Kung tayo pumunta sa tindahan yun, hawa naman tayo masungta doon niya. Oo nga! Huwag na tayo pumunta doon! Inulit mo lang yung sinabi ni Elisa eh. Oo nga! Kailangan, pag-aarte po ako, kailangan laging relax, kailangan chill ka lang, kailangan hindi ka nape-pressure para mas okay yung galaw mo at ang arte mo. Zaimi Caranilla bilang Ding. Ako po si Ding. Iniwan po kami ng aking itang. Kaya po ako po nag-aalaga sa aking inang. Pero okay lang yun. Maalaga naman ako eh. Tsaka ako pala yung kaibigan ni Kuya Tomtom, ni Ate Josie, tsaka ni Elisa. Ang astig-astig talaga ng role ko dito. Kahit maliit ako at tsaka payat, madiskarte ako. Dumating ka pa kasi. Yan. Kailangan niya pumunta magtrabaho doon sa malayong lugar. Nang, hindi po totoo yan, Nang. Kasalanan mo. Kung bakit wala na sa tabi ko si Oscar. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na siya sa tabi ko. Sana hindi na lang kita pinanganak. Naka-experience na rin po ako sumabak sa ibang TV show. Kaya sanay na po akong umiyak, magalit, tumawa. Tapos yung pagpasok ko dito sa Yagit, tinuruan nila ako kung paano maging si Ding. Kaya nasanay na po ako. Chloe Malayaw bilang Elisa. Hello po, ako po si Elisa. Si Elisa po ay mabait, responsable, at mahal na mahal ang kanyang ina. At
At kasama ko rin po dito si Ate Jocelyn, Kuya Tomtom, Kuya Ding. Bakit ba ayaw niya makilala ko ang tatay ko? Ano pang ginawa niya? Bakit po kayo galit sa kanya? Lumuhod ako sa harapan niya para lang magmakaawa. Pero hindi niya ako pinakinggan. Na pati ikaw, anak namin, hindi kanya kinilala. Siyempre po, kailangan ko rin pong memorize yung lines ko. Tapos po, natutulog po ako para po pagdating sa set, may energy po ako. Tapos po, nag-workshop po kami. Sa direksyon ni Miss Gina Alahar. Since nung napili na yung 4 na bata, pinag-workshop sila under Ann Villegas. It's a big challenge for me na paano kaya, ano kayang mangyayari, ano kaya end result ng gagawin namin. So we started na ayusin yung mga relationship nila, yung camaraderie nila. Ang kagandahan sa mga batang ito, open sila. Talagang willing to learn, tsaka eager talaga silang malaman lahat sa mga dapat nilang malaman. Yagit kids, I'm so proud of you. What's nice with the kids is masyadong raw yung talent nila at sobrang pure ng kanilang mga reactions. Kaya nakakatuwa sila. Mga kapuso, lubos naming ipinagmamalaki ang mga bagong batang Yagit. Inihahandog ng GMA ang pagbabalik ng hit TV series noong dekada 80, ang Yagit. Isa para sa 4 na magkakaisa! Simula October 13 na sa GMA Afternoon Prime.